Hello guys, this is Kuwait Jer, and today ngayong araw tayo ay gagawa ng isang makabuluhang poster tutorial kung paano nga ba gumawa ng poster making, and sama na rin natin yung tips kung paano manalo sa poster making contest, at syempre paano natin i-relate yung drawings natin sa ating poster theme or mga tema ng ating poster making contest. So yun nga. So, how to make a poster? Tips to win in a PM contest o poster making contest. Ways to relate your drawings to the theme. Kung paano nga ba natin re-relate yung drawing natin sa tema. So, tara! Wait a minute! Who are you? So, ayun guys. Hello ulit. I'm Kuwait Jer. I am an artist. I do poster making. And dati nanalo na rin tayo sa mga poster making contest, at ayan lang yung mga certificate na natira. Di ko na alam kung nasan yung iba. And also naggagawa rin ako nito, ito, at ito, at napakarami pang iba. Nagpipainting din ako. Dami naman, nakakapagod yan. Ayan, ganyan. So ayun, without further ado, umpisa na natin. So ayun, ang ating team is all about Nutrition Month. Kasi ang Nutrition Month ay next month na, which is July. So how to make a poster artwork? So unang-una po, meron po tayong tinatawag na conceptualization. So dito po natin i-relate ang ating drawings or ilalagay natin sa ating poster na related sa ating tema, which is Nutrition Month. So number 1 po natin is plate. So, healthy living by eating healthy food. So, paano tayo kumain? Kumakain tayo sa plato. So, number 2, ano yung kinakain natin? Food, fruits, at marami pang healthy foods. So, number 3, pwede po tayo maglagay dyan ng shield. Because kung tayo ay healthy, hindi po tayo agad dadapuan ng mga sakit. So, ayan po. Meron din po tayong exercises kung paano ba tayo magiging healthy sa ating buhay-buhay. So, number 5, iisipin na lang natin sa mismong drawing. So, ayan po. Let's start. And, ayun. Ang ating unang gagawin is mag-sketch. So, ang sketching po ay isang mahalagang bagay para tayo ay makabuo ng isang obra. Kahit ang mga pinakamagagaling na artist gumagamit po ng sketch para mabuo yung kanilang obra at magkaroon sila ng vision kung ano yung magiging itsura ng kanilang final artwork. So, ayun, mahalaga po ang sketching lalong-lalo na sa ating mga artist. So, wag mo kakalimutan ng pag-i-sketch para mas maging malinaw yung poster mo. So, ayun, number 3, let's create a center image. Ang center image po ang magiging focal point ng ating poster. Ito po agad ang makikita ng ating mga viewers, which is katulad nito. Dahil ang center image po ang magiging pinaka main message ng ating poster. So, next naman po na ating gagawin is mag-drawing ng supporting symbols and objects. So, ito po ang mga objects or drawings na sumusuporta sa ating center image. And very related po ito dapat sa ating tema. Makatulong din po ito para mas maintindihan po ng viewers kung ano yung message na gusto mo iparating sa kanya. And number 5, situational lang po ito. Outline if bawal naman po ito sa ating poster making contest. And wag po natin itong gawin. If pwede naman po, why not, diba? At ayun po, mas madali po natin makukulay ang ating mga drawing kasi may malinaw po tayong outline. So, ang laking tulong po nitong outlines para tayo ay makapagkulay kaagad at mabilis po nating matatapos ang ating artwork. At next naman po, wag po natin kakalimutan gumamit ng cartoon art style. Dahil po sa art style na ito, mas madali pong maintindihan ng ating viewers ang ating poster artwork. Especially ang ating mga kabataan. Attractive po, simple, at madali ding i-drawing. Kaya mas madali din itong intindihin. Now-proceed naman tayo sa ating coloring time. Dahil ang coloring ay isang crucial
na part ng ating poster. Ang colors din po ay isang malaking factor po para malaman natin ang pinaka-tema natin. So, ang main colors po na gamit natin ngayon is blue and green dahil ang blue and green po ay sumisimbolo sa ating pagka-positive. Unang-una po, ito po ay vibrant. Unang-una po mapapansin ng ating viewers dahil po ito ay may matingkad na kulay. So, mahalaga rin po ang color meaning po sa ating mga poster. So, meron din po tayong red, yellow, na may kanya-kanyang meaning. So, number 7 po, let's use bright colors. So, katulad po ng sabi ko kanina, mas mahalaga po na gamitin natin yung mga bright colors dahil ito po ay pansinin sa ating artwork. Unang-una, may kita po sa artwork natin na ito ay nag-i-stand out kaysa pag dark ang ginamit nating colors. So, tuloy lang po natin ang pagkukulay. At may kita rin po natin dito ang ating mga nilista sa ating pagkukoncept. Nandito po ang mga plato, healthy foods which is fruit and vegetable. Meron din po tayong strong body kasi tayo ay nag-exercise. Meron din po dumbbell, shield para tayo ay ligtas at kung ano-ano pang related sa ating tema. Then, number 8, use different background styles. So, di-discuss po natin ito sa ating mga next videos. So, ang ginagamit po natin ditong background is etching style. So, ang ginagawa ko po rito, nagkukulay po ako and then tinatakpan ko po ito ng black and then gumagamit po ako ng walang tintang ballpen para lagyan ng scratch ang ating background. Just like that po. Ngayon, nasa 90% na tayo ng ating artwork. Malapit na pong matapos. So, sa mga next videos po natin, i-discuss po natin ng mga blending style kung paano po natin kukulayan ng ating mga poster ng malinis at madali sa pamagitan ng ating oil pastel. So, abang-abang lang po tayo. Okay po? Thank you po. And then, number 9, don't leave any white spaces. Dahil po ang white spaces po ay nag-i-indicate na hindi pa tapos ang ating poster. So, minus na kagad tayo sa ating mga content. And lastly, tayo ay mag-outline ulit para maging malinaw ang ating mga drawing at mas maging klaro ang ating message sa ating poster. And this is the result.